His reaction regarding that? Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, nag-meet lang po kami ni Direk sa isang event. And sabi nga niya sa akin, isang malaking artista na as in ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una, di ko po sineseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya alam kong di matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. Kasi nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, Direk, sige, gawin natin kung ang lahat ng pwede ko makakaya. Kaya ultimo lahat na pagpupunta na ako ng script reading, magpapari ako ng damit, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon, ito bilang pare, kabaliktaran, 360. And then yung commitment talaga, siguro, syempre, gusto kong, aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin itong project na ito, yung tiwala na bibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya na mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa ihi or sa plema? Para sa akin, totoo nangyari ito sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Isang aktor lang ako. Nagampanan to ng isang totoong tao. Doon ako nanggagaling. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Roel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at di ko rin expect na ganun pala taga-kagrabe ang pinagawa sa akin ni Direk. And I'm very thankful na nalagpas ako yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din ni Direk kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, kay JC, kahit di kami nagsena na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit? Panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya ano ba na bibigay ko yung pinaka-150% ko? Yun lang, at dagdag na rin po talaga na lagi sasabi na akin ni Direk na ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ang tao about kay Father Roel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha pressured pero mas nangingibabaw sa akin yung faith. Until now, papalabas yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman yung mga tao. May isang Father Roel Gallardo na Pilipino na nagbuwis ng buhay, hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo sa buong bansa at sa buong Katoliko na sa mundo. Thank you very much. Thank you as well, Mr. Nicky Wong from Manila Standard. And next to ask questions to our stars of N9 movie, we have from Philippine star, Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For Mon Contiano, hi Mon. Someone told me that, mention mo daw na In Thy Name is even better than Green Bones. That this movie is better than Green Bones. Na-mention ko na mas maganda ang In Thy Name than Green Bones? Yeah. Hindi, wala ako. Although totoong maganda ang In Thy Name, pero wala naman akong binabanggit na mas maganda. Kasi hindi pa siya napapalabas, kaya hindi pa natin mahuhusgahan ang In Thy Name. Although... May bulong lang kasi sa akin na nasabi mo yun, but anyway. Hindi.
Although, ang In Thy Name ay pinaniniwalaan kong maganda. Definitely ang Green Bones, although hindi ko rin napanood yun, at hanga din ako sa pagkakagawa nila. Ang direktor ay kaibigan ko din, si Direk Zig. Magkaiba sila ng tema, magkaiba ng ipinapahiwatig. Ito kasi In Thy Name tungkol sa faith. Hindi lang ng mga Katoliko, kung hindi ng mga kapatid din nating Muslim. Yung character namin ni JC dito ay, kumbaga ang pelikula ay hindi lang naman one-sided na nakapabor lang sa mga Katoliko. Pinapaliwanag din dito sa pelikula kung bakit nagkaroon ng mga teroristang kapatid na Muslim. So, magkaiba ang Green Bones at In Thy Name. Siguro maliling na rin. Mali yung reliable yun. Hindi ko gagawin yun sa kapwa gumagawa ng pelikula. Baka na lang, misquote lang. Anyway, for the whole cast na lang, generic question kasi sabi magtanong daw to everybody. Kung buhay pa si Father Ruel, anong gusto niyong tanong sa kanya? Just one question. Alright, if you have a chance to ask Father Ruel Gallardo, what will be the question? Siguro, let's go with Alex. As nominated by Direk, Sir Alex, what will be your question to Father Ruel Gallardo? Pumapasok na question. On the spot naman Direk. Maxim ako ay may gusto itanong si Father Ruel. Our cast is really having their time thinking about the question you're going to Mahirap ask. yung question ni Ma'am. Ayun, si Jerome. Kung may itatanong, probably ako bilang aktor at syempre, tao din, tayo lahat tayo pinagdaanan. Pero kay Father Ruel, pinagdaanan siya. Panigurado si mga itatanong din to kung ano yung mga huling bagay na iniisip niya ng mga panahon na nahihirapan siya. Pinakahirap na hirap siya, which is yung gera na yun at gulo. Yun. Siguro we can also ask Father Alma, since we have him here in this group. If you have a question, Father Alma, to Father Ruel Gallardo, what would that question be? Siguro po ang itatanong ko ay, paano ka naging matatag? Paano mo na lampasan ang lahat ng pagsubok? At ano ang naging inspirasyon? Isang tanong lang po ba? Maraming tanong. Ma'am Dolly, are you already contented with one question? Paano ka naging matatag? Thank you for that, Father Alma. Ma'am Dolly, do you have any more further questions to the group? Any more questions for Father Ruel? Let's ask Sir Pen. Since you have already done a lot of roles in your life and you've done something very different naman at this time in Thy Name, what would be your question for Father Ruel? Maraming salamat. Hindi na ako kailangan magtanong kasi nandun na sa script, nasa pelikula na. Unang-una, paniniwala sa Diyos, totoong paniniwala sa Creator. At tiwala sa kabutihan ng mga tao. Kahit na may mga masasamang nangyayari sa paligid niya, yung pa rin ang pilit niyang hinahanap. Yun lang. Wala akong tanong. Malinaw sa pelikula.